Alleluia, Alleluia, Ngayong kay Kristo nabuhay, ay sa langit nakalaan, upang kay Kristo pumisan. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Puri sa iyo, Panginoon. May isang pariseyo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. Rabay, sabi niya, nalalaman po namin kayo'y isang guro mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng makakababalaghang ginawa ninyo, malibang sumasa Kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong maipanganganak muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay sa laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay sa espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung san ibig, at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling o kung saan paroroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Kay Father Jade Likwanan, ang butihing rektor at kura paroko ng Basilica Menor, Pambansang Dambana ng Poong Jesus Nazareno, sa aking kapatid na pari mula sa Antipolo, Father Idris Francisco, mga minamahal naming deboto ng Poong Jesus Nazareno at ng mahal na Birhen ng Antipolo, mga kapwa ko lingkod sa dambana ng mahal na Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, sa aming Parish Pastoral Council, International Shrine Ministry, sa Samahang Tanglaw, gayon din kay Sir June Gonzales, na siyang at ang kanyang pamilya na nagpabulaklak
sa napakagandang karosa ng ating mahal na ina, sa mga hijos de Nazareno, at sa inyo pong lahat mga kapatid ko kay Kristo, magandang araw po sa inyo. Happy Easter. Batiin nyo naman ang inyong katabi. Happy Easter. Sa ngalan po ng aming kura paroko at obispo ng Antipolo, Bishop Ruperto Santos, kami po sa Antipolo Cathedral ay taos-pusong nagpapasalamat sa mainit na pagtanggap ninyo sa aming pinipintakasing ina, ang mahal na Birheng Maria, ang milagrosang Birhen ng Antipolo. Dalangin po namin na sa pagdalaw ng ating mahal na ina sa kaniyang anak, ang Poong Jesus Nazareno, maging daluyan ang pagtitipon nating ito, ang pagdiriwang nating ito, simula ngayon hanggang sa 1 ng Mayo, para sa kapayapaan ng lahat ng mga Pilipino. Bilang pasasalamat natin sa napakagandang araw na ito ng pagtatagpo ng dalawang imahen ng pagdedebosyon nating mga Pilipino, palakpakan po natin ang Poong Jesus Nazareno at ang mahal na Birhen ng Antipolo. Mga minamahal kong kapatid, ang setting, ang tagpuan ng ating ebanghelyo ay gabi. Kahit ngayon tanghali, imagine, gabi. At may dahilan kung bakit gabi. Meron tayong tinatawag na daytime life at meron ding nighttime life. May buhay na pang umaga at may buhay na pang gabi. Supposedly, ginagawa natin lahat sa umaga at nagpapahinga na sa gabi. Ganoon ang kultura ng mga Hudyo. Itong si Nicodemo ay isang tauhan na matutunghayan natin sa mga pagbasa mula ngayon at sa mga susunod na araw sa linggong ito. Ngayong Lunes, sa 2nd linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, ipinapakilala sa atin si Nicodemo. Kapag umaga, itong si Nicodemo, sigurado sa kanyang pangalan, sigurado sa kanyang identity. Kapag umaga, nasa kanya ang lahat. Kapag umaga, meron siyang security, meron siyang kapangyarihan. Kapag umaga, may trabaho siya, may accomplishment siya, dahil siya ay bahagi ng Sanhedrin, ang Korte Suprema ng mga Hudyo. Isa siyang Pariseo, sabi sa Ebanghelyo. Kilala siyang tao, may posisyon, may pangalan, at may sinasabi sa lipunan. Subalit pansinin natin, mga kapatid, sa gabi, nakapagtataka, nagising pa si Nicodemo. Kapag gabi, tulog na dapat ang lahat. Tahimik na, payapa na. Pero para kay Nicodemo, kapag gabi, parang walang sense ang lahat. Parang walang kwenta ang lahat. Para kay Nicodemo, no matter how full, no matter how beautiful, or how successful, or wonderful your life is during the day, it remains to be incomplete, fleeting, and fragile. Parang merong kulang. Iniisip ni Nicodemo na baka itong mga bagay na ito na meron ako, itong posisyon ko, itong pangalan ko sa lipunan, itong pinagkakaabalahan ko sa Sanhedrin, hindi naman nagbibigay sa akin ng kapayapaan, ng kapanatagan. Hindi nito nasasagot ang mga tanong ko sa buhay, ang mga pagdududa, ang mga alalahanin. Hindi nito na ibibigay ang contentment na hinahanap-hanap ko. Yun po ang ibig sabihin, mga kapatid, ng sinulat ni San Juan Evangelista sa ating ebanghelyo. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus.
Kung minsan, nakakaranas din tayo ng gabi. Gabi sa ating puso, gabi sa ating isip, gabi sa ating kaluluwa. Ang tawag dyan ng mga santo at manunulat, spiritual darkness. Marahil narinig nyo na yun. O kaya naman, tawag ni Saint John of the Cross at Saint Teresa of Avila, dark night of the soul. Kagaya ni Nicodemo, maaari tayong makaranas ng pagkabagabag, ng pag-aalala. Ako po noon, bago naging pari, ako po'y nagtatrabaho sa isang bangko, dyan sa Makati. Napaka-hectic, napaka-toxic, napaka-demanding ng aking trabaho. Tapos meron pang corporate politics, meron pang inggitan, meron pang chismisan. Kaya kahit malaki ang sinusweldo ko noon, hindi ko sasabihin kung magkano. Pakiramdam ko hindi sasapat at hindi nagdudulot sa akin ng malalim na kahulugan sa buhay. Kaya gabi-gabi kapag uuwi ako, ang naging routine ko na magtungo sa simbahan. Kapag sarado na sa Adoration Chapel, at kapag First Friday, dito sa Quiapo, hinahabol ko yung huling misa. Alas 7 o alas 8 na ng gabi. Naalala ko, si Father Nanding, kinakanta ang buong misa. Kapag yung stress ko sa trabaho, nawawala. Kapag nakakasimba ako dito sa Quiapo, minsan sa sobrang stress ko, sumama akong maglakad paluhod. Iba yung kapahingahan at kapayapaan na idinudulot na makalapit ka sa Poong Jesus Nazareno. At iyon din ang kapayapaan na inihahatid sa atin ng mahal na Birhen ng Antipolo. Birhen siya ng kapayapaan. Ina siya ng prinsipe ng kapayapaan. Kaya doon sa amin sa Antipolo, bukas po ang simbahan sa magdamag. Sarado yung grills. Hindi ka makakapasok. Pero masisilip mo ang orihinal na imahen ng Nuestra Señora de la Paz, Even Biyahe. At alam niyo po, maraming pumupunta kahit 10 oras na ng gabi. Kung minsan naglalakad-lakad ako, natatanong ko yung gwardiya namin o yung ilang mga tao, ang sabi nila, umaakyat sila, umaahon sila, at yung ilang tao, sabi nila, mas pinipili nilang gabi magtungo sa katedral ng Antipolo. Una, wala ng traffic. Pangalawa, mas nakakapagdasal daw sila at natatanggap nila yung kapayapaan na hinahanap-hanap nila sa kanilang buhay. Sa isip-isip ko, iyon ang biyaya sa simbahan natin dito sa Quiapo at doon sa Antipolo, kapayapaan. In the dark, in the night time of our life, God is also there, guiding us. Jesus is always with us, with His Mother Mary, always caring for us. Kaya mga kapatid, kung kagaya tayo ni Nicodemo, na binabagabag at walang kapayapaan sa gabi, yung parabang yumayaman ka naman, dumarami ang iyong kayamanan, lumalawak ang iyong impluensya, tumataas ang iyong posisyon, nakikilala ka na ng maraming tao, pero parang may kulang sa puso, parang may bumabagabag sa isip. Ibig sabihin, nandoon ka rin sa spiritual darkness, nandoon ka rin sa dark night of the soul. At kapag nararanasan natin yan, yung meaninglessness, yung kawalan ng kahulugan sa buhay, yung bang naghahanap buhay ka maghapon, pero yung kahulugan ng buhay mo parang hindi mo mahanap. So lang ibig sabihin yan,
nasa gabi ka rin, nasa dilim ka rin, at sana, gaya ni Nicodemo, ang sasadyain natin ay si Jesus. Ang lalapitan natin ay ang Nuestro Padre Jesus Nazareno. At kung hindi makakalapit sa anak, lumapit din sa ina. Siyang magdadala sa atin sa kanyang minamahal na anak. Pinasan ni Jesus ang krus at namatay siya para sa atin in order for us to be given a life that we could not create for ourselves. What kind of life is that? A life that is in peace, a peaceful life, a life that has contentment, a contented life, and a life that is born again. Anong ibig sabihin ng born again? Hindi po ito yung alive, alive forevermore, ha? When you are born again, you start to live your life differently. And that is why we need to receive the Holy Spirit, the life, the inspiration from God. Ang mapuspos tayo ng Espiritu Santo. Sapagkat sinasabi ni San Juan Evangelista sa Ebanghelyo, hindi lang tayo nilikha sa laman. Tayo rin ay nilikha sa Espiritu. Kaya tayo may Espiritu. At lagi kong sinasabi doon sa Antipolo, kapag nagbibigay ako ng recollection, ang lagi kong bungad, kumusta ka? Tanungin mo yung katabi mo, kumusta ka? At susunod na itatanong, pagod ka na ba? At may dalawang klase ng pagod. Ang una, yung pagod na sagad hanggang buto. Sa kakakayod natin sa trabaho, napapagod tayo minsan sagad hanggang buto. At itulog mo lang, ipahinga mo lang, mag-outing ka lang, marerefresh ka, marerenewed ka, marerejuvenate ka, mawawala yung pagod. Kailangan lang ipahinga. Pero may pangalawang pagod. At ito yung pagod na sagad hanggang kaluluwa. At itong pagod na to, kahit itulog mo, matulog ka ng 24 oras, 48 oras, magpaka-sleeping beauty ka. Pagising mo, pagod ka pa rin. Dahil iba yung pangangailangan ng ating kaluluwa. Ganun siguro si Nicodemo. Kahit para bang nasa kanya na ang lahat, pwede nating sabihin, sana all. Sikat na sikat, may posisyon. Pero, hinahanap-hanap pa rin ang kaluluwa yung makapupuno sa kanya. At ito yung paalaala sa atin, mga kapatid ko, to embrace the life that comes from God, to embrace the rest that comes from God, to embrace the care and love that comes from God. Araw-araw, ang buhay natin, pinapanibago niya. And if we allow God to renew us, we will be different in our own way of living, in our own way of thinking, in our own way of loving, in our own way of relating, and in our own way of believing. Kasi sabi ng professor ko noon sa filosofiya, if you are doing what you have been doing, you will get what you are always getting. Kung ginagawa mo lang ay yung lagi mo lang ginagawa, ang makukuha mo ay yung lagi mo lang makukuha. But if you stop creating and recreating things on your own, if you stop creating and recreating things that you have been doing by day, your night
can be at peace with God. Lahat ng mga bagay na ginagawa natin para sa buhay natin, kulang na kulang sa kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Tayo ay nilikha ng Diyos, hindi lang laman. Tayo rin nilikha na may espiritu. Kaya hinahanap-hanap natin ang makapupuno sa ating espiritu. At napakapalad natin sapagkat alam natin kung kanino yan makukuha. Sa Poong Jesus Nazareno, nagbibigay ng kapanatagan, nagbibigay ng kapayapaan. At meron pa tayong kasangga, meron pa tayong kalakbay para siguradong mailalapit tayo sa Poong Jesus Nazareno. Walang iba, kundi ang mahal na ina, ang mahal na Birheng Maria, kapayapaan at mabuting paglalakbay. Sa kanila tayo lumapit. Sila ang pupuno ng ating pangangailangan ng kaluluwa. Amen.